Magandang araw, minamahal naming panahon. Narito kayo ngayon upang masaksiyan ang inihandang pagtatanghal ng Baitang Sampu ng St. Angelo. Sana po ay bigyang pansin at bigyang katahimikan ang sasudalanan na aming pabigyan. Atin pong simulan sa pamamagitan ng panalangin ng papangunahan ni Nesrine Corral. Manatili pong tahimik ang lahat sapagkat tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat ng napakarami sa iyo, Ama, sapagkat amin pong gagawin ang pinaghandaang Every Busterismo sa asignaturang Pilipino. Manalangin po ng bawat isa sa amin na naway magbigay ito na inspirasyon sa mga manonood at patuloy na galingan ng bawat isa sa amin upang mapagtagumpayan namin ang proyektong ito. Panalangin po ng bawat isa sa amin na sana ibigyan po ng katahimikan ang loob at labas ng gusaling ito. Maraming salamat po, Ama. Magalang at lubos po namin iniaasa sa iyo at inilalapit ang gagawin po namin presentasyon na sana ay maging kaaya-aya at maayos. Magalang na po namin hilingan lahat sa pangalan ni Jesucristo, amin pong dakilang tagapagligtas. Amen. Itong libro ng Infinite Busterismo. At kung pakita sa mga kasaysayan na yan. Infinite Busterismo? Buwan ng Disyembre, naglalakbay ang vapor Tabo sa ilog Pasig patungong Laguna. Nag-uusap ng gobyerno ang mga lulan. Vapor Estribor! Buenos dias a todos ustedes. Kay bagay-bagay, kay kupad-kupad. Pusat pagod. Wala na kami bibilis ng vapor na ito. Parang isang dekada na kayo dahil sa sobrang tagal. Pagkabilisan naman ng takbo ng makina, kapitan. Pasensya na po, Doña Victorina. Ngunit ang dako ngayon ay mababaw. Abay, bilisan mo naman. Doon mo dito rin na. Huwag masyadong mausukin kung hindi nga. Baka pumupas ang magagandang ulit sa pa. Abay, bakit kasi wala kami ng ilog dito sa Pilipinas? Napakadali lamang ang solusyonan ang tulong niya. Kailangan nila magbukay ng lagusan para sa ating paglalakbay patungong Ilog Pasig at patungong Manila. Pag gumaling nyo, Ginasuman, subalit, ang inyong mong kaya maakasira ng ilang kabayan. Kailangan pa rin na malaking halaga na sa labi. Sa lalawigan ng Puente del Pagito ay may tulay na ginawa ang sa naming kapatid. At ang tulay ay kanilang binintasan ng hindi matatag at may kainaan. Ngunit, nananatili pa rin itong matatag hanggang sa ngayon. Kahit daan-daan ng Diyos at hindi na dumating. Ganyan din ang ibig ko sabihin para sa atin. Habang pinagtatalunan ng mga sakay sa vapor ang pagtuluhin sa palikolikong ayos ng ilog, ay biglang nagsalita si Lord Osmedo. Ngunit, paano ang halagang huhuli? Pwes, sumila! Gamitin ang mga bilanggo upang walang salaping gugugulin sa paggawa. Na hindi naman sasapat. Kung hindi sasapat, ang taong bayan ang sapit ang pagawain. Ang lupay nito'y ilang beses nang naging magsik dahil sa pilitang paggawa. Ang pagiging magsik ay hindi na nakakatulad muli. Hindi! Ang sinabi ko na. At Padre, itigil niyo ang pangamalan ninyo. At ano pang silbi ng Friday kung tayo magsigan? Hindi niyo ba ito maaaring tigilan? Anong nais mong gawin? Ikaw ay nagbibigay. Ngunit ito naman ay hindi maaaring gawin dito sa mabuting na ilog nito. Dumako naman tayo sa ilalim ng gobyerno, kung saan iba't ibang tagpo ang masasaksihan gawa ng nandito ang karatingan ng mga pasahero. Sila'y nabalko sa mga bako at praktitong baboy na tabi ng mga maleta, bakol at kampipi. Dalawang hakbang mula sa mainit na makina na siyang sanhi ng mga butas ng amoy ng langis at umaalingasaw na amoy ng tao. Sila ay wala sa iba't ibang bagay tulad ng paninila sa nawit, paglalaro ng baraha, at pakikipagkwentuhan kahit na lamang nila Basilio at Isabela.
Siya nga pala, kamusta na kayo dito? Ayos naman ba ang buhay ron? Bakit? Hindi ba kayo pamilyar dito? Paano nga magiging pamilyar eh? Ang lagi ko narinig sa mga tao, hindi ko sila makakalakas. At sila daw yung nagkikira. Pasensya na, senyor. Ngunit ang alaasa hindi namin kailangan kaya hindi kami bumili. Teka, binata. Huwag ka nang magalit. Sapagkat sinasabi ko lang ay ang mga parokya ng mga joke dito ay namamatay sila para roon. At ang hari ay mapagpakita ng mukha. Siya nga pala, mga binata. Hali kayo tuminom tayo, bakit yung lalawigan? Pasensya na, senyor. Ngunit hindi kami umiinom ng alak eh. Ay, mali ang ginagawa nyo. Ang alak ay mabuti sa katawan. Sabi nga ni Padre Gamora eh, ang mga kakulangan ng enerhiya ng mga tao. Dahil sa pag-inom nila ng masyadong tubig. Ah, tama ka. Pakisabi nga pala kay Padre Gamora na sa halip na alak mo serbesa kanyang ininig, ay tubig na lamang. Sabihin niyo sa kanya, ang tubig ay matamis ang maring narinig. Dinulunod nito ang alak o serbesa at pinapatay ang apoy. Kapag nainitan, ang tubig ay magiging singaw. Kapag ginimbara ay magiging dagat na minsan nagwasak sa sangkatauhan. Magandang sagot pero nangangamba ako na tanggapin ito ni Padre Gamora bilang ito. At sabihin sa akin kung paano naging sino ang tubig at paano ito naging dagat. Kapag nainitan ng apoy ang tubig ay magiging singaw. Kapag ginimbara ay magiging dagat. At ang dagat at huwahiwalay na ilog ay nagsawang pinangkilos ng tadhana, bunga ng kasawian at baging hinubukay ng mga tao. Hindi, Senyor Simon. Atin na lang sabihin, ang pala nung pinangangahay kay Dito si Sagani. Pangarap. Hindi lang magkapagkaan ng mga makina. Ngunit kukunin ko na ang serbesa. Hindi mo lang, Senyor. Pambihirang tao yun. Nakadarama ako sa kanya ng hilabot at halos takot. Isa nga pala, Kapitan. Alam niyo ba kung saan bahagi ng dako, pumatay ang nakangalan, Pilipara, Labara, o Pilipara? Saan nga po, Kapitan? Hindi mo kayo pagkaso, ebidensya man lang. Tumingin kayo roon. Sabi nila, si Ibarra ay namatay. At ang kanyang bangkay? Kasama ng kanyang ama, hindi ba isa siyang pilibostero? Isang rebelde para sa atin. Ayan ay talaga walang kwentang ibig, hindi ba Padre Gamora? Lagi ko na mapatunayan, yung mga nag-graduation hindi nagbabayad ng Marian Libing. Saliwa pa sa alaala ni Tandasello ang pagkahiwalay na kay Basilio. Bagamat, pumunta na ang kanyang buhok, gumanda na ang kanilang pamumuhay at hindi na siya nakakoy tulad ng dati. Rostus, abala naman siya sa kagawaan ng walis. Ha! Sumusobra ang dalawang Friday niyan! O bakit anak? Ano ang nangyari? Paano? Yung mga Friday niyan, dahil sila akong pagbayaran ng piso taon-taon. Imbis na 30 piso na siyang napagkasunduan. Sumusobra na talaga sila. Anak, magpasensya ka pa. Isipin mo na lang na dumating ang kamag-anak ng buhaya. Ngunit, paano na ako makakapag-aral sa Manila? Kailan ako magkakaroon ng magagarang damit? Hayaan mo. Makakapag-aral at makasot ka rin ng mahabang bestida at makakapag-aral sa Maynila katulad ng kababaihan. Ngunit, dumating ang Panginoon, ngunit wala pa rin nangyayari sa pangako kay Huli. Lalo pang pumalas ang Huli sa lupa ni Alex, kaya kapakapag lamang siya ng ulo. Di maaari. Kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi sapat na magkamot lamang ako ng ulo. Ngunit paano ko mababayaran ang 200 piso na hiningi nila sa akin? Anak, gaya ng pagpasensya mo, isipin mo na lang, huwag na huwag kang sumuko basta-basta. Pero Itay, kukunin yung lahat ng meron tayo kapag hindi ako nakapagbayad. At ayoko masayang lang ang pinahirapan natin sa loob ng ilang taon. Ano na ang balak kong gawin? Magre-repente ako! Hindi ako magbabayad ng kahit isang sentimo. Anak, maghulas dili ka. Iyan lang, yun na huwag mong gagawin.
Tandaan mo, ang sino mang natatalo sa korte ay naiiwang hubad. Pinanganak tayo ng sabdot sa katawan ni Tay. At kapag tayo namatay, papayin tayo sa pagiging hubad. Hindi pa rin nagbabayad sa Cabezal Palace ang paglaban ng kalitan niya sa Diyos. Ang salalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa kasong kanyang pinaglalakad. Walang sino man ang maka-impluensya kay Palace na umatras sa langit. Maging ang gobernador ay pinausap siya upang pakulti, ngunit hindi siya natinag nito. Anak, hindi ka ba napapahala sa sitwasyon mo? Pati ang mga gobyerno na kinakausap ka, ngunit hindi ka man lang napiktuhan. Hindi, Tay. Kailangan kong gawin ito para hindi tayo Natalo si Cabezal Palace laban sa mga private, ngunit umatila siya sa laban dito. Dinala niya ang kanyang bali at nagpatrolya sa paligid ng lupain. Sino yan? Ano si... Bakit? Bakit ka? Hindi ako sa akin. Inay! Ang gagawin na hindi ko alam! Kailangan kong magbayad sa mga abogado. At kapag natalo ko, hindi ko alam kung paano na makukuha muli. Marami na ang nangyari ng paglipas ng ilang buwan. Pinagdadala ng mga mating tao si Cabezal Palace dahil sa pagdadala ng bali. Dahil dito, ay pinaputos ng Kapitan General na ipagbawal ang pagdadala ng bali at kumagkisahin ang mga ito sa sino mang magtangkang lumabag sa kautusan. Isinuko naman ni Palace ang kanyang bali, ngunit nagdala pa rin ng gulo. Sino sila? Ano si Cabezal Palace? Bakit? Lahat ng kasi hindi na Tay! buhay ng Tay! pulis. Tama na ako! No! No! Anong gagawin natin? No! Tingin ko, kailangan natin humingi ng tulong sa Guardia Civil, sa Teniente Guardia Civil, at ibinta ang natitira sa atin, sadyang malapit ang tadhana para sa atin. Marami ang tumulong si McDonald. Kabilang dito ay si Hermana Parang. Sa tingin ko, isang lamang na lamang inyong bahay sa halagang 250 piso. At bayaran mo na lamang ito kapag na natin sa kasunod. Pero ito na lang po yung natitirang pag-aari namin. Hindi ko po ito maaari. Nabalita ako ngayong sinabi. Papagtangin kita sa kondisyon. Sige po, kung kahit ano po gagawin ko po para sa ating ama. Dahil pinamapilay sa katulong sa akin. Oo. Sige na po, pumabayag na po ako. Magaling. Bukas na umaga yung magsimula. Iwanag ba? Sige po. Di nagtagal ay nilakang ito ni Tanasero at kubhari ng popularito. Maging si Uli ang pumarang sa sinapit ng kanyang pamilya, lalo na at bukas yung dating ni Basilio galing Maynila. Hindi ko na maaaring mahalin si Basilio. Dahil nalaman na mas pinili kong magdusa kaysa ibenta ang langit niya. Paalam, mahal ko. Maganda naman yung background nito. Nang magsimula ng mga kapitbahay ng simbahan para sa pagdating simbahan, ay dami-dami nagtungo ang mga tao sa simbahan na nagdulot ng sari-sari si Tapos sila ko yung mga walang sinusunod para sa akin kasi. Ay, tapos ng mga sinusunod ng guro. Muli ko na nakakagilin na ako na. Sabihin tatlong taon na, wala ko na wala ko si Crispin. Sana nga lang po, nandito kayo, pag kumain ng nakakatapos kayo. Sana nga lang po,
Alis na sana si Basilio nang may makita siyang liwanag sa gitna ng mga puno. Mga sanga at madilimang nag-aaral sa magubatan at nakarinig siya ng mga kulusmos ng mga paa. Nakakita si Basilio ng kanino sa gitna ng pook na iwan at mabilis na nagmarcha patungo sa kanyang pinakatuluan. Ginoo, maaari ko po kayong tulungan. Sino ba ako sa tingin ninyo? Sa tingin ko po, isa kayong dakilang tao na akala lahat ay patay na. Basilio, ikaw ngayon ay nagmamayari ng mga sikretong nagkalatan sa akin sa kapamakan. Kaya ngayon, kailangan ko nang ipatahimik ang iyong labi habang buhay. Pero, para sa akin, itatahimik, nakatatahimik. Ikaw muna ay aking pakakawalan. Mga pala, ako'y nagpunta dito, 7 taon na ang naglipas, nabigo at may sakit, na gustong magrebelde sa mga masasamang sistema. Sapagkat ang pagkakaroon ng kaalaman sa wikang Kastila ay makakapag-iya sa atin ng gobyerno na siya namang magbubuklod sa buong kapuluan. Hindi. Malaking pagkakamali. Hinayaan nyo, Basilio. Hinayaan nyo na makuha kayo ng mga matatamis sa salita. Ngunit hindi nyo nga alam kung paano bigkasin ang inyong liwagi o hindi kaya isulat ito. May nakita rin ang mga grupo ng mga kabilataan na may mga sadyang talino at talento. Ngunit akala nila ginagawa nila ang tama para sa kanilang bansa. Kinakalaban nila ang sarili ng bansa. Kinagagala ko ang iyong malaman ng iyong kinagagala kong malaman ng iyong mga plano. Ngunit wala sa loob ko ang paghiganti. Dahil hindi na ito may babalik ang buhay ng aking pamilya. Sulit! Pwede na naman simula bukas. Pero, ngunit, mas ko po bukas. Kung ganon, ibalik mo ngayon din pera pinahiran ko sa'yo. Sige po, pupunta na po ako bukas. Maraming salamat. Nakaabot sa bayan ang balita tungkol sa sabiang palad ng Alonso at ito'y naging usap-usapan sa bayan. Hoy! Narinig niyo na ba? Sa senador, hindi na. Matanda naman na si Tandang Selo. Hindi na kasulat-sulat. Pero mga kumare, sa tingin ko, hindi mangyayari yan kung hindi umalis ka Besang Carlos. Ano ka ba? Kung kasama yun sa plano ng Diyos, kahit hindi umalis ka Besang Carlos, magiging pa rin si Tandang Selo. Diyos ko! Dalalayan na kayo matandaan! Bueno, dyan na nga kayo! Kasalukuyan ang makulang sa bahay na nakalain ng mga estudyante sa Isarano, Sandoval, Pilipinas, State Exxon. Hindi rin nalaman nila sa mga natin upang masimulan na ang kanilang pag-uusap tungkol sa Akademya del Castellana. Ngunit, habang naghihintay, hindi nila maiwasan ang pagkakaroon ng debate gawa ng sarili-sariling paniniwala. Hindi biro ito. Ito'y seryosong bagay. Ano ba ang sinasabi mong basya? Dahil magiging gabi ang oras ng klase. Makakasira ito sa kagandahang asal ng mga mag-aaral. Laban ito sa integridad at Labat, ang Universidad ay may kahit tugon ang pangangailangan ng mga estudyante. ngunit, iyon ang pinapakita mo. Yan ka na naman, puro ka lamang negatibo. Huwag na natin paniwala. Mga ilang oras pa ang lumipas at pagnadatalo ang nabigat. At sa wakas, ay dumating na rin si Macarena. Kaganinong umaga ay nagpunta ako kay Andrea Regina. Nabanggit niya sa akin ng sabot sa Los Baños. Ipinaglaban niya ang ating mga ngarip. Ngunit, lahat sila ay tutol. Katulad nila Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, Kapitan General, at saka si Simon. Ang mga alas na ni Simon. Tumahili ka. Ngunit, sa bandang huli, hinayaan nila ang kataas-taasang grupo ng Queen Maria ang mag-decision.
Sinabi ko rin niya kay Padre Irene. Ang sabi niya, si Don Custodio daw ang mag-desisyon. Mainam ito, subalit, nasa kamay niya na ang ating panukala dahil siya sa sangkutin ng lupon na iyon. Matagal nang hindi kumigilos ang lobo na yan. Sinabi ko rin niya kay Padre Irene. Ang sabi niya, si Don Custodio daw, kay Don Custodio daw tayo mag-ano. Kung makipag-ibigan daw tayo kay Don Custodio, maaari daw natin nilang ang kanyang pagsangayon. At kung pa, At ang mahal na yun na si Pepay. Ah, tama. Si Pepay. Ako na may susunod sa kanya. Pero kinalaman, kaibigan ko siya. wala na ba ibang paraan maaari pa tayo pumanap na ibang paraan. Sobra naman kasi kung gagamitin pa natin ang isang babae. Maaari natin kausapin si Ginoong Pasta. Ang abogado, tagapayo ni Do Custodio. Tama! Si Ginoong Pasta. Siya ang dating kamag-aral ng akong tinggi. Ngunit ang problema ay, paano natin siya mapakiusapan na umanib sa atin, pangina si Don Custodio? Hindi ba't may kalaguyo si Ginoong Pasta na mananahi? Wala na bang ibang paraan kundi gamitin ang kanilang mga kalaguyo? Tunahimik ka. Ito ay isang mapang para sa dikay. Di lang kong bike si Utaya. Wala naman sigurong masama kung gagamitin natin ito o gagawin natin ito sa matapat na paraan. Ako ang kakausap na Ginoong Pasta. At kung di ko ito makakamit ay gawin natin ang inyong mga niyanais. Tama si Sagani. Hintayin na lang natin ang kanyang pakipag-usap ni Ginoong Pasta. Tumungo si Isabel sa opisina ni General Pasta na isang nagdang na abogado sa Manila. Pansin-pansin na ang pala ng oras sa pagkakalagay ng tulong. Tulad ng pangyayahan. Oh, Iskani, ikaw pala. Opo ka. Kamusta ang iyong amahin? Mabuti naman ho ang kanyang kalagayan, Ginoo. Mabuti naman kung gano'n. Ano ang iyong sadya? Nais lamang po namin ipaalam sa inyo na kami mga mag-aaral ay nais magsulong ng akademya sa Wikang Kastila. Bayan ito ng panukala. Magpatuloy ka. Nihiling po sana namin ang inyong pagpanig kung sakaling sumungkuni si Don Custodio. Oo, walang makakaintindi sa akin sa pag-ibig at ang hari ng pag-unlad. Ngunit, batid mo sana ang aking kalagayan. Marami akong pag-aari. Hindi ako maaaring pumilos ngunit kinalaman sa batas. Hindi po namin hangad na kayo mapahamak, Ginoo. Ngunit ang alam ko lamang ay walang masama na makikisa sa bitiin ng pamahalaan. Papayuhan itay sa gani. Huwag kayong kumilos kung may kinalaman sa bayan. Sapagkat, delikado, hayaan niyo ang gobyerno ang kumilos. Kaya sa uli, kapasalamatan niyo ako. Sa pagdating na ako'y tumanda na at tumingin sa aking nakaraan na walang nagagawa para sa bayan, ang puting buhok ko ang magsisilbing pinig na iyahiya. Kaawa ang binata. Tulad niya ay sana'y nag-iisip at kumilos din ang lahat. Nagkagaw si Sinoma, isang interpretasyon siya ng isang kapusan sa karindahan. Naghahanap siyang magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa. Mga panaw, ako nagpapasalamat sa pagdalo sa aking tinawas. Handa ng pagkain. Muna kayo at simulan natin ang puting salsa. Nagtayuan ng mga bisita at kumuha ng kanilang hapon. Magandang gabi, Quiroga. Maaari pa kita makausap. Simon, Nasa na nga pala ang inutang 9,000 piso? ako'y nalulog pa sa ngayon. Wala pa akong may babayan. Kung gayon, pag ginawa mo ang ipapagawa ko sa iyo, siya na babawasan ko ang inutang. Ano ang mararapat kong gawin? Kailangan mong ialis ang mga armas na nasa iyong bodega. Ano? Huwag kang makabahala, Quiroga. Dahil ibabalik din natin ito doon. Basta sige, ako'y pumapayag. Sa kabilang dako, ang pangkati ng Custodio ay nag-uusap kung gusto kang siyang ipapadala sa ikutan. Ang grupo naman ng mga driver ay nag-uusapan ang tungkol sa unang nagsasalita sa Marteria sa Plata. Napanamamahala at ni Mr. Means, isang Amerikano. Nabalitaan mo ba? Ang nagsasalitang ulo, ang pinamamalaan ni Mr. Leeds sa gayahan, Nakapagtataka, imposible magsalita ang isang ulo lamang. Nagpasya ang mga driver na puntahan ang nagsasalitang ulo sa Quiapo. Ang 12 mga driver na galing sa bahay ng Tinoga at nasa kanya, patungo sila sa kubor ni Mr. Means.
salitang kulang na pawis sa kawalan. Sa kagustuhang malaman ng umihimang Amerikano ay patuloy siya sa paghanap ng salamin upang mabisto ito. Pero, problema ba? Nasaan ang mga salamin? Kung kailangan nyo sa salawin, ay marami akong may papalit. Bueno, magsisimula na ang pangharap. Lumabas si Mr. Beast na may dalang kahon. Nakita ko to sa libingan ng piramid na nasa Kupo. Isang paraon ng Ehipto. Baho, amoy patay. Isang salita lamang ay magbuhay kung akabong ito. Iskingay, ipakilala mo ang iyong sarili. Ako si Mitus. Ako'y sinakdal na piit, tumakas at pinatay. Ngayon, ako'y muling nabuhay upang iiyak ang iyong kataksilan at kalapasan. Huwag! Maawa ka! May gandang mga babae. Iba ang kagandang iyan. Ay, yan ang ina mong bisugo. Sobrang gandang babae, sayang naman. Ano ba, padre? Itigil mo nga pagpunod sa akin. Subukan mo kaya kurutin ang sarili. Dumating sila sa isang tindahan kung saan kailangan makikita ang estatwa ang pamo. Tignan nyo! Kamukha ni Vincent yung statwa. Sino na naman ang kamukha ng isang to? Di mo ba nabasa? Ilang prinsesang Pilipinas, ang kasangkapang ginamit ng matatandang kababaihan na tinatawag na pinsa. Di mo pa may pagkakailang may aking mga katerno ng mga idyo. Tignan nyo! Kamukha ni Simong statwa. Hindi nyo naman... Nasaan na pala yun? Mukhang natatakot na pumasok sa peryahan. Baka natatakot ka lang na matuklasan natin ang lihim ni Mr. Leeds. O anak, bakit ang aga mong umilit? Ayoko na po mag-aral. Hindi na ako babalik doon. Pinayaan nila ako. Anak, huwag mo nang sayangin ang pagkakataong makapag-aral. Magtyaga ka lang at mag-iis. Ayoko na po yun, ay. Pinangako ko sa iyong ama na pagtatapusin kita ng pag-aaral at magiging isang abogado. Ano na lang ang sasabihin ko pag kami nagdalbo? Ayoko na po mag-abogado. Umaba pala ako dyan. Kung ganon, ano gusto mong gawin sa buhay mo? Tatalon muna ako sa ilog Pasig o magiging isang tulisan bago ako mag-aral muli. Umalis si Placido at pumunta sa daungan ng doktor. Ubina at wala siyang katulungan, kaya naisip niyang pumunta sa perya. Simon? Simon, tulungan mo ako makapunta sa Hong Kong. Gusto mong pumunta ng Hong Kong? Tara, sabayan mo kami sa aming karwahe. Ang mga pulpura, Ako po. ang mga bomba, Nakandaan po ang lahat. mabuti. Tanong mo si General Teniente at Jerry umalis na rin. May balita na po ba? Oo, gagamitin natin dito sa ikalawang linggo. Sa linggo po, hindi pa po na ang mag-stay ko. Wala nang panahon para magtanong ka. Baka hindi pa natin maabutan si Maria Clara Moy. Umalis ka na ngayon din.